Hello mga ka-MJH! Nandito ulit tayo sa ating Daily Greetings of Gratefulness. And now, kasama natin si Miss April from Medicine Annex. Yan, Ma'am April, kuha ka ng question and then bigay mo sa akin. Kaya natin yan. Ano ang tawag sa tala na bumagsak mula sa kalangitan? Bulalakaw. Bulalakaw. Tama! Bulalakaw! Thank you daw. Nakilala ko ang Mary Johnston Hospital. Bata pa lang kasi ako. Laking tundo na talaga ako. Nung nakagraduate ako ng nursing sa PLM, yung mother ko kasi, lagi nagpapacheck up yun kay Dr. Venturina. Tapos yung nanay ko, na-open niya kay Doc na baka, Doc, matulungan mong ma-hire yung anak ko makapasok sa hospital. Sabi ni Doc, doon sa Mary Johnston, pa-applyin mo lang, magdala ng resume, pagpasahin mo doon sa HR. Ayun, inform ako ng nanay ko. Year 2009, yun yung time na talagang sobrang dami ng mga nakapasang mga nurses. Ang hirap talaga mag-apply. Lahat ng mga in-applyan ko is government. Ito lang talagang Mary Johnston, yung private hospital na in-applyan ko. Nakakatuwa kasi after kong magpasa ng resume, sakto katatapos ko lang mag-volunteer sa one of the government hospital. And then dito tinawagan ako. Kaso yun nga, ang unang offer, may volunteer muna as part of training. Ayun, hindi na ako nag-hesitate na i-try. Since malapit lang din naman to sa bahay namin, ginrab ko na yung opportunity na maging part ng Mary Johnston. Since 2009 na na-hire ako, until now, 2024, for almost 15 years. Thankful ako na nasa Mary Johnston pa rin ako. Being dedicated and committed doon sa pagiging nurse. After ako ma-hire ng year 2009, I was assigned as a nurse at medicine ward for 3 years. Then after 3 years, na-assign naman ako maging part ng hemodialysis unit. Naging officer in charge ako sa hemodialysis. Maraming learnings doon sa unit namin, although challenging talaga. Ang routine yung work, pero ang nakakatuwa kasi doon, yung mga iba't ibang patient na nahahandle namin. Everyday na pakikisalamuha sa iba't ibang klase ng patient, sa araw-araw na may iba't iba silang kwento. At ang nakakatuwa kasing part doon, nagiging part ka din ng healing nila. Ang pasyenteng mapabilang dun sa unit namin, talagang critical. Iba't iba ang struggle ng mga pasyente doon, syempre financially, lalo na yung sa health nila rin. Presently, nalipat naman po ako ngayon sa Medicine Annex. Nabigyan ako ng opportunity na maging head nurse sa unit na yon. Ang laki ng responsibility na kailangan kong gampanan, lalo na sa mga bagong nurses na meron tayo ngayon. Feeling ko, malaking tulong ako sa kanila. Yung experience ko and expertise ko na ma-share ko sa mga bagong nurses na meron tayo ngayon, na maging committed din sana sila at sana makapag-stay sila hindi lang dun sa ilang years na kailangan lang nilang i-serve. Sana makita nila yung Mary Johnston at yung nursing career na maging passion nila, na nandito yung mga nurses hindi lang dahil for experience, kung hindi para rin maging part ng care and healing dun sa mga patients na hinahandle po namin. Personally, na-bless ako sa Mary Johnston Hospital kasi dito ko na-meet yung other half ko, yung husband ko, si John Escovidal. Siya yung head ngayon ng Physical Therapy Department. Dito na kami nagkakilala. Nag-contribute din yun kung bakit nagtagal pa rin talaga kaming dalawa dito sa Mary Johnston. Up to now, we are still serving at the same hospital. Although magkaiba kami ng department, still we share the same values. Nakakatuwa din kasi minsan siya rin yung nagiging shock absorber ko kapag minsan kailangan ko ng huminga sa mga bagay-bagay. At least nagkakaintindihan kami sa mga bagay na pag-uusapan namin related sa work. Tapos nabiyayaan nga kami na magkaroon kami ng isang baby. Kaya masasabi ko na malaki yung part ng Mary Johnston sa buhay namin kasi kung hindi dahil sa MJ, hindi ko naman siya makikilala.
Nakatulong yung Mary Johnson sa akin personally when it comes to my professional growth. Natatakot kasi ako sa change, natatakot kasi ako ma-expose. Ayoko lang kasi umalis dun sa comfort zone ko. Pero na-realize ko na para mag-grow ka, kailangan mo talagang umalis sa comfort zone mo. And for me, it's time na i-share ko naman talaga kung ano ba yung meron ako, na i-impart ko naman sa iba. Bakit naman na maging selfish lang tayo? Na nakakontain sa sarili ko yung mga knowledge and experience na natutunan ko. Ma-impart yun sa mga ka-work ko, sa mga bagong nurses ngayon, yung resilience, yung perseverance. Siguro through empowering, mamomold din natin yung mga nurses na meron po tayo ngayon. Ang hindi ko makakalimutan na part ng buhay ko sa Mary Johnston ay yung panahon ng pandemic. Kasi nung nasa dialysis ako that time, ako lang at yung pasyente na COVID patient. Na to think na naka-hazmat ka, for 12 hours nakasama ko yung pasyente, walang tanggalan ng hazmat. Kasi syempre takot ako eh. Kasi lahat naman tayo, wala pa naman tayong idea about COVID. Inisip ko na lang na kailangan ako ng pasyente. Kumbaga, mas isipin ko muna na matulungan ko siya bago yung personal na kailangan ko. Ang nakakatuwa lang doon na survive namin yung 12-hour stay ko doon. Naitawid ko naman siya ng matiwasay. Ang nakakatawang part lang doon, lumabas yung result, negative yung patient. Happy 118th anniversary, Mary Johnston Hospital. Ang wish ko na sana mas magkaroon pa tayo ng mas marami pang facilities and new technologies. At the same time, mas marami pa tayong pasyenteng matulungan at maging part tayo ng healing ng Mary Johnston Hospital. Ito po si April Ascovidal ng Medicine Annex at ito ang Daily Greetings of Gratefulness ko.